ang kanyang kautusan din. Lahat ng 10 years old up na Pilipino, patayin ninyo. Yan ba ang kaibigan? Sadyang kinakalimutan ng Amerikano yang masaklap na bahagi ng ating kasaysayan. Nangyari na ang nangyari. Lumaban tayo para sa Pilipinas, lumaban tayo para sa mga Pilipino. Nabanggit din kanina ni Ka Eric, hindi inosente itong Amerikano. Kaya sila ganun na lang din ang galit kay Pangulong Duterte sapagkat naobliga silang ibalik yung Balangiga Bills. Kinuha nila sa atin yan. Ginawa nilang war booty. At ang katotohanan, trophy. Dahil nung ginawa nila, they turned Samar into a howling wilderness. Ang namuno niyan, yung Colonel Jacob Smith. Infamously part of our history. Ang sabi nung Colonel Jacob Smith, it will please him more. The more people that you kill, the more that it will please me. Ganong kagago yun. Subalit, nung natapos yung tour of duty niya dito sa Pilipinas, at siya'y bumalik na sa Amerika, siya'y nagretiro, hindi colonel. Prinomote pa. Naging general yun. Ang kanyang kautusan din, lahat ng 10 years old up na Pilipino, patayin ninyo. Yan ba ang kaibigan? Sadyang kinakalimutan ng Amerikano yang masaklap na bahagi ng ating kasaysayan. Nangyari na ang nangyari. Maaari naman nating i-improve ang ating relasyon, ang ating samahan. Pero nauulit na naman yung kanilang panloloko. Hindi lang Samar ang gagawin ng mga ito into a howling wilderness. Buong Pilipinas. Susunugin ito ang buong Pilipinas. Using as a cover, Chinese aggression. Huwag tayong pumayag. Totoo, hindi ho namin gusto yung aming pag-iikot and presenting to you this very, very scary, dire, and dark scenarios. Sana dumating yung panahon, nag-uusap na tayo ng mas magaang, mas masaya, progreso at progresibo ng Pilipinas. But first things first. Ito ang ating date with our respective destiny. Ito yung ating nakatadhana sa ating buhay. Ito yung ating hinaharap sa punto ng ating kasaysayan. Harapin natin ng maiisog, harapin natin ng buong tapang ating labanan habang meron pang panahon. Huwag tayong pumayag. And of course, nariyan din naman tayong mga pare-parehong ordinaryong Pilipino. We can only do so much. But ako naniniwala yung ating advokasya mas malakas sa kesa anong armas. Pandigma, baril, nuclear man. Kinakailangan lang tayong magsama-sama, maging consistent, at buhayin ang higit na maraming kaalaman ng ating mga kababayan. Yung AFP, alam kong marami rin ang nakasubaybay na ating mga kaibigan mula sa sandatahang lakas. Ang sinasabi pong patriotism is to stand up. Not for your president when he's already wrong. Patriotism is standing up for your country and for your people. And I say this again. Walang destabilizer dito. We are not calling for the overthrow of this administration. In fact, we are helping rebuild the government. Sila ang nagwasak, lintik ang korupsyon,
kaliwat kanan. Yung EDCA sites na ginagawang panloloko, ang sabi nila ang EDCA is for relief and humanitarian assistance. For relief and humanitarian response. Pagbigyan natin, kunyari nakikipaglukuhan tayo. Subalit, check din sila ng tadhana. Meron ba kayong nadama o nakita na pre-position US equipment or personnel bago hagupin ng Bagyong Carina at habagat ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa? Meron ba kayong naaninagan, nakita, naramdaman o narinig na US equipment or personnel on the ground habang tayo'y binabayo ng Bagyong Carina at habagat? Meron din ba kayong naramdaman na US equipment o tulong immediately and long after Typhoon Carina is gone as well as habagat? Hindi totoo na ang EDCA ay for relief and humanitarian response and preparedness. EDCA is in preparation for war against China. Huwag tayong pumayag. Again, I have nothing against the Americans. Pero pag linoloko mo na ang mga Pilipino, pag dinadala mo na kami sa bingit ng digmaan, hindi tayo magkakasundo. Lumaban tayo para sa Pilipinas, lumaban tayo para sa mga Pilipino.